Hoy Erwin Tulfo, ano na naman tong balitang nasasagap ko na ikaw daw may balak kang paimbestigahan yung mga nasirang infrastructure doon sa Mindanao dahil sa lindol? Ano ba naman yan? Parang napakarami mong oras. Samantalang mukhang hirap na itong grupo nyo ni Gatchalian na panagutin yung mga sangkot sa flood control scam. Ha? Ano ba talagang pinag-aaksayan nyo ng oras din sa Senado? Ha? Talaga bang trabaho nyo ginagampanan nyo? At may oras pa kayo para pakialaman yung mga ibang matters na ganyan? Samantalang napakarami naman mga local level leaders dun sa Mindanao na pwede magresolba nun o pwedeng magpaimbestiga dun. Pero yung mga nandyan sa Senado na nakabinbin ngayon na dapat talagang minamadali nyo na para mapanagot natin kung sino talaga may sala dyan sa flood control scandal na nga yan, mukhang usad pagong pa rin hanggang ngayon. Ha? Yung accountability na sinisigaw ng taong bayan at yun ang dapat mong sundin, Mr. Erwin Tulfo. Hindi yung parang meron pa kayong extra time na i-google para dyan sa mga ibang mga issues. Erwin Tulfo, alam mo, mag-focus muna kayo, yan ang masasabi ko, sa kung ano talaga ang mga main problem sa bansa natin. Yung mga bilyong-bilyong pondo na hindi pa naibabalik hanggang ngayon. Kasi yung nasira mga infrastructure doon, nasira na yun At ang kailangan doon medyo matagal-tagal na panahon para ma-rebuild. Although may mga nag-aasikaso niyan, di ba? Yung mga governors, yung mga mayors. Pero sa senator, Mr. Erwin Tulfo, gampanan mo yung responsibilidad mo sa bayan. Na yan, yung pinag-uusapan yung mga hearing-hearing na yan, dapat nagtutuloy-tuloy. Hindi yung atrasabante, parang ganyan na nangyayari ngayon di ba? Kaya napagbibintangan ng Senado ng kataong bayan ngayon na parang may pinagtatakpan di ba? Dahil ganyan yung parang ang nangyayari nalilihis yung issue sa mga kung ano-ano mga walang kwentang bagay, di ba? Ganyan, meron na naman panibagong issue. Halimbawa, yung mga pagpapaimbestiga sa mga infrastructure na yan. Tapos niyan, bukas makalawa, may maririnig kami na panibagong issue na naman. Hindi natin alam kung ano, di ba? Mr. Erwin Tulfo, kung wala kayong magawa dyan sa Senado, dapat siguro magbasa-basa kayo ng batas para at least maintindihan nyo lalo kung ano ang constitution natin. Mabalik dun sa issue ng pagpapalit ng Senate leadership. Kung idadahilan nyo yung ganyan, kaya nade-delay, kesyo ganyan na hindi na ikipag-cooperate kanyo sila Cayetano, yung mga naririnig namin sa balita, di ba? Hindi naman yun ang totoong dahilan dyan di ba? Kayo lang nakakaalam kung anong dahilan, bakit nagkaka-delay ang proceedings. Nung nakaraan nga lang sa Senado di ba? Nagkaroon ng barbed wire, nakita ko sa balita yung mga picture. O bakit may barbed wire bigla doon? Napapabalitang pupunta doon yung 18 ex-Marines at yung mga panibagong Marines pa na gusto magsalita. Para ano? Di ba? Tinatanong ng mga ibang kolumnista at mga vlogger bakit daw ganun ng nagiging pahayag, di ba? Yung parang pinalalabas na may safety concern. Samantalang ibang kolumnista sinasabi nila para lang daw hindi makapasok yung iba. Tama ba naman yun, Mr. Erwin Tulfo? Ha? Kaya use your leadership dyan sa Senado, dyan sa trabaho mo, yung tungkulin mo, gampanan mo talaga. Para at least maramdaman namin ng taong bayan na talagang sulit yung pinapasweldo namin sa'yo.